former Governor Chavit Singson nag-aya ng one-time big-time rally sa Metro Manila. Ang hamon nila, mga kababayan ko, ay bumaba na si President Bongbong Marcos. Saan ho kayo nakakita, mga kababayan, ng isang tao na nagsiwalat ng katiwalian ay siyang pinabababa pa ngayon ng mga taong tila ba nakikinabang sa pera ng korupsyon? I said, tila ba or allegedly, mga kababayan ko, ay nakikinabang sa pera ng korupsyon, mga kababayan. At isa na dito, mga kababayan ko, ang pinakakilalang kritiko ngayon ni President Bongbong Marcos, ang dati niyang kasama sa Uniteam na biglang nagsara Duterte na walang iba na si Chavit Singson. Matanong ko lang at maungkat ko lang, ito bang pag-uusapan natin ngayon ay tila ba'y konektado sa pinaghihimutok niya, mga kababayan ko? Tila ba'y konektado ang mga usapin natin ngayong gabi na to patungkol, mga kababayan ko, sa kanyang mga hinihimutok sa gobyerno? Abay, aalamin natin yan. Kaya wag kang kukurap, kabayan, kapatid, pakinggan mo to, mga kababayan ko. Hahamunin ng mga residente ng Kawayan sa Ilocos Sur ang dredging activity sa kanilang lugar. Kasama sa kanilang planong kasuhan si dating Governor Chavit Singson. Narito ang exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Eto, mga kababayan, mga kapatid, ngayon nyo lang mapakikinggan to. Si Chavit Singson pala, mga kababayan ko, ay naiipit ngayon sa isang proyekto, mga kababayan ko, ng dredging o pagmimina ng black sand, mga kababayan ko. Saan nga ba dinadala tong black sand na ito? At saan nga ba dinadala, mga kababayan? Bakit sa Ilocos Sur kinukuha itong mga buhangin? At saan ito itinatambak, mga kababayan? May tila ba'y apektado ang koneksyon nito ni tila ba'y konektado rin itong koneksyon ni Manong Chavit, mga kababayan ko? At bakit papailan ng kaso, mga kababayan ko, ng mga taga Ilocos Sur itong dati nilang gobernador? Panoorin nyo. Inumpisahan ng Isla Verde Mining Corporation ang dredging sa barangay Poro Kawayan, Ilocos Sur at Santa Ilocos Sur. Sinalubong na ito ng mga protesta ng mga residente. Pero may mga residenteng tikom ang bibig dahil daw sa takot. Pwede namin yung ma-interview? Hello. Sir, ayaw po namin. Sorry. Hindi po. Hindi po kasi. Mahal po namin ang buhay namin. Ay, ganun. Mahirap na po. Mahirap namin. Maraming takot, magsalita. Bakit? Base sa pananaliksik ng Bilyonaryo News Channel, May 2024, nag-umpisa ang dredging sa bayan ng Kawayan at Santa Ilocos Sur. Ang pinakalayunin daw nito ay malinisan ng Abra River para maiwasan ang pagbaha sa dalawang nasabing bayan kasama ng Vigan City at Santa Maria. Ito, pinoproblema ni Manong Chavit, mga kababayan ko, reklamo niya yung mga flood control. For example, ito na lang, sa Ilocos Sur. Ang sabi, mga kababayan ko, ay magkaroon daw ng dredging sa isang ilog, mga kababayan. Meron bang nagde-dredging, mga kababayan ko, sa isang ilog na nasa dagat ang barko? Mga kababayan, good evening po, Ma'am LB. Meron ba nagde-dredging? Tanong ko lang ho sa mga kababayan natin, meron ho ba nagde-dredging, mga kababayan ko, na nasa ilog ho ang permit pero nasa dagat ang pagmimina? Mga kababayan ko, tila ho ba, mga kababayan ko, tinatamaan ho dito si Manong Chavit kung ito ho ay malalim-lalim mong pag-uusapan to? Sir ko, ipaki-report naman po si Mr. MS President. Mamaya po. Ang mga nabubungkal na buhangin at iba pang mineral ay dinadala sa reclamation area sa Maynila. Huy! What people? Dinadala sa reclamation site sa Maynila, mga kababayan. Ito ba yun, mga kababayan ko? Correct lang natin, Kasi kung ito nga yung dinadala sa Metro Manila, mga kababayan ko,
Abay, malaking pag-uusapan ho ito. Sapagkat mga kababayan, ito ho wait lang. Sapagkat mga kababayan, ito ho ba yung reclamation na lupa na sinasabi ho ng mga kababayan natin? Ito ho ba? Yung nasa tapat ho ng Sofitel, mga kapatid, mga kababayan? Abay, malaking usapin ho ito. Bakit po? In Manila tell us who are within the neighborhood of this reclamation area in SM. Uy, nandito na Ilocos Sur. They could tell me, bakit naman? Yung lupa ninyo galing sa Ilocos Sur, nandito na, dinadala na ito sa SM. So, nandito ng Ilocos Sur. My God, mga kababayan ko, naalala ko lang, yung Manila Bay Extension na yan, sa mga hindi ho pamilyar, sa mga nandyan ho na pupunta sa Mall of Asia, nagpupunta ho sa Sofitel, yang hong sa Seascape. Kung mapapansin nyo ho, mga kababayan ko, yung tinatambak ho na buhangin dyan, yan po pala ay nanggagaling sa Ilocos Sur. Mga kababayan ko, ito ho, malinaw mga kababayan. Ito ho ay proyekto pa po niyang sa Smart City na tinatawag na yan. Naalala ko lang, mga kababayan, pag connect-connectin natin, naalala ko lang, si Isko Moreno, tinutulan yan. Ayaw niya ho ng extension ng Manila Bay o extension ng i-reclaim sa Manila Bay sa around Manila. Tinutulan ho ni Isko Moreno yan kasi ang katwiran ho ni Isko, babaha sa Metro Manila kapag natuloy ang Smart City na tinatawag nila. Ngayon, mga kababayan ko, na-move yan sa bandang Pasay. At ang tinamaan, mga kababayan ko, ng tinatawag nilang Smart City ay itong mga kumpanya na naglalakihan sa tapat ng Senado, tabi ng Sofitel, tapat ng Sofitel, yung paligid doon, mga kababayan ko. Sa makatuwid, mga kababayan ko, inalam ko kung kaninong proyekto ito at anong taon. Sa aking pagtingin o pagsaliksik, ito ho ay naging proyekto pa ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa makatuwid, mga kababayan ko, ito ay programa niya pa na sinimulan na magkaroon ng reclamation at makapagpatayo ng Smart City. Ngayon, mga kababayan, nasa iba sa batas po ito. Ongoing ang pagtatayo nito. Ngunit, mga kababayan ko, tila ho ba sa pagtatayo ho nito ay may mga naaapektuhan ho tayong kababayan na Ilocano. At ng mga kababayan nating Ilocano ngayon ay naiipit sa isang problema, naiipit sa isang gusot, mga kababayan ko, na tila sila naman ang binabawian ng kalikasan. Nagtataka lang ako, mga kababayan ko, bakit naaprubahan ito nung panahon na gobernador itong si Chavit? At ngayon, mga kababayan, ay naiipit siya dahil malabong matuloy o naiipit ang konstruksyon ng Smart City sa Manila Bay. Hindi ho ba't ito rin ho ang dahilan, mga kababayan? Panoorin nyo. May kita ang mga LGU sa dredging, pero hindi raw matiyak ng mga residente kung magkano dahil ipinagkakait umano sa kanila ng mga kinaukulang tanggapan ang mga impormasyon tungkol dito. Naniniwala si Atty. Cordero at mga residente na hindi lang simpleng dredging operation ang isinagawa, kundi black sand mining. Ayon sa mga eksperto, matindi ang magiging epekto ng black sand mining sa turismo at kabuhayan ng mga residente. Bukod dyan, banta rin ito sa kalikasan. Sa pahayag ng pambansang lakas ng kilusang mamamalakaya ng Pilipinas o pamalakaya, dahil sa seabed quarrying o dredging, nasira ang mga coral reef at iba pang yamang dagat, kaya madalas umuuwing walang huli ang mga mangingisda. Naging talamak din daw ang coastal erosion. Dahil dito, ang mga apektadong residente magsasampa ng kaso sa ombudsman laban sa mga opisyal ng Ilocos Sur na nagbigay ng pahintulot sa dredging operation. Alam mo, dapat lang talagang magsampa, mga kababayan ko. Dapat lang talagang magsampa sila ng kaso para matigil to.
Kasi kung hindi matitigil yan, mga kababayan ko, ang mangyayari dyan, yung lupa na minimina sa ilalim ng dagat at dinadala allegedly sa Manila Bay, mga kababayan ko, yan ho ang kakain sa komunidad. Lulubog ho ang komunidad nila. Kakainin ho ng dagat, mga kababayan. What can I say is kinakain ng dagat, mga kababayan ko. Kumbaga ito ho yung nabawasan ho ng buhangin sa ilalim. Si dagat, para mapunan yung nabawasan sa kanya, kukuha ho sa taas yan. Hanggang sa makain na ho ng makain yung kanilang seashore, mga kababayan ko. Sabi ni Ma'am Apologic, sabi niya, ganyan din ang ginawa sa Zambales, sa Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, na palibutan ng mga Chinese vessel. Ganun din ang ginawa nila. Ngayon naman, mga kababayan ko, para maitayo lang yung Sun City, Smart City sa Pasay, ay hinayaan ho tambakan ng tambakan. Mga kababayan ko, itong inirereclaim na karagatan dito sa ating tapat ng Manila Bay. Ngayon, nakakatakot ho dito. Bakit ho hinahayaan ito? Ang balita ko ho dito, ilang beses ho ito napatigil ngayon. Sapagkat napatigil ho, itong dredging na ito, kasi mga kababayan ko, kinasuhan na ho sila ng ating gobyerno. At sa pagpasok ho ng ating gobyerno, mga kababayan ko, may mga apektado ho na business. Yung mga malalaking taong involved dito sa Black Sand Mining, mga kababayan ko. Di ba mga kapatid? Apektado ho sila dito dahil malaki hong investment ang ginawa ho dito ng malalaking kumpanya. At ang pinakamasakit ho, mga kababayan ko, tignan nyo ho sino ho ang damay. Are inclined to file a plunder or a graft and corruption case against these local executives who have allowed dredging and black sand mining in the affected areas, which has caused damage to the income of the people in the area affected, and as well as the residences, because the environment itself, because if you go now to these places, well, once there was a seashore, there are no seashore. Okay, kita nyo, narinig nyo? Alam mo, sa totoo lang, tama ka doon, Miss LD. Sinisindikato tayo ng mga politiko, mga businessman, mga tao na nasa likod dito. Tama ho yung sinasabi ho dito. Sinisindikato ho tayo. Yun ho ang pinakamasakit, mga kababayan ko. Sama sa kakasuhan si dating Governor Chavit Singson dahil siya umano ang pasimuno. Patunay daw ang aktibong pakikibahagi ni Singson sa mga dialogo para kumbinsihin ang mga residente na payagan ang dredging. Patay. Yun. So ngayon, mga kababayan ko, klaro. Dahil pinatigil ng gobyerno itong black sand mining allegedly, at isa rin to si Manong Chavit sa nangungumbinsi sa mga tao, mga kababayan, klaro. Dahil isa rin ho ito, problema na to sa kanyang mga pinoproblema ngayon. Dahil ang gobyerno ho natin, mga kababayan ko, mainig ho kayo, mga kababayan, ha? Makinig ho kayo. Isa ho ang gobyerno natin ngayon, mga kababayan, makinig ho, ang isa sa taong bayan upang ipatigil ho ito. Panoorin nyo. Sa mga naunang panayam sa mga local radio station, itinanggi ni Singson na may black sand mining. Kung totoo na may black sand mining, magbibigay akong premyo sa inyo 1 milyon. 1 milyon ang premyo. At lahat ng mga Singson na ako po, mag-resign lahat kung may black sand mining. Nitong December 22, pinawalang bisa ang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Isla Verde at DNR Region 1. Dahil dito ay nahinto na ang dredging operation. Natuklasan kasi ng DNR ng operasyon ng Isla Verde ay nasa labas ng aprobadong river dredging zone. Okay. Ang usapan ng permit ang permit ni Chavit, mga kababayan ko, ay mag-dredging sa ilog, hindi sa dagat. Tama yung ginawa, mga kababayan ko, ng gobyerno. Ipatigil yung ginagawa nila. Ngayon, mga kababayan ko, klaro. Alam kong isa ito sa mga pinuputok at ginakagalit ng butche ni Manong Chavit.
Kasi ho, mga kababayan ko, there is a lot of investment na pumasok dito. At ang hirap hong ibalik nito, mga kababayan ko. Mahihirapan ho siya. And the only way na magagawa niya bago siya maipit, mga kababayan ko, ay ilaglag si Bongbong. Koy, paano mo naman nasabing daan dahil dyan? Actually, mga kababayan ko, isa lang ito sa mga rason kung bakit gusto nila pababain si PBBM. Mga kababayan, andito ho ko sa estado na inaalam ko ho kung bakit nakakakuha ang mga malalaking kumpanya na ito ng buhangin at kung saan nila kinukuha. At nagtataka rin ho ako sa mismong baluarte pa ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko, sa Ilocos Norte, kumuha ang mga Chinese ng buhangin upang itambak sa Scarborough Shoal. Diyan ho kayo magtataka. Tila ho ba may mga kampo na mga inchik na nakaupo ngayon sa politika at nakahayaan ho silang gumalaw ng gumalaw hanggang sa gusto nila. That is the saddest part, mga kababayan ko. Pinakamasalimuot ho yan, mga kapatid. Pinakamasalimuot na pangyayari sa bansang Pilipinas.